So, kanina, habang ako'y naglalakad-lakad, napansin ko sa Robinson, ang daming taong napaka-busy. Busy sa mga kanya-kanya nilang buhay, yung iba nakikipag-date, yung iba kumakain sa restaurant, yung iba kasama yung pamilya nila, at yung iba naman ay nakaupo lang sa tabi, at yung iba ay nag-shopping na para sa darating na New Year. Tapos, may napansin akong isang tao. Tulala siya actually. Hindi ko alam kung ano bang iniisip niya, pero kitang-kita sa mga mata niya na naghahanap siya ng taong makakausap. Siyempre, dahil sa hindi ko naman siya kilala, hindi ko siya malapitan na makausap man lang, makapagbahagi man lang. Kaya nung lumingon siya sa akin, ewan ko, napansin niya siguro ako, ngumiti siya. Ngumiti din ako. Yung malapit na ako sa kanya, binati ko siya. Sabi ko, God bless you. The Lord's love you. Although hindi ko siya kilala, pero alam mo yon, yung pagkasabi ko na yon, ang una kong inisip, magagalit siya. Pero ngumiti siya actually. Alam mo yon, yung pagngiti niya na pagsasabi mo ng magandang bagay, isang simpleng blessing na salita, iba yung naging aura niya. Iba yung naging vibe niya, kumbaga. Kaya nung time na yun, naisip ko, ang dami pa rin talagang taong kailangan ng Diyos. Ang dami pa rin kailangan ah, ng tao sa buhay niya. Hindi lamang yung mga material, hindi lamang emotional, kundi kailangan niya rin ng spiritual na paggabay. I'm not saying na evangelize, ganyan-ganyan. Kasi hindi ko talaga gagawin yun sa time na yun. Kundi i-share lang syempre yung ano ba yung meron ako. Syempre yung pagiging Christian ko, sinishare ko yung blessing ko sa kanya. Yung mga magagandang bagay na pwede kong sabihin sa isang simpleng segundo lang. Kasi kung titignan natin, maraming tao kasi na nangangailangan talaga ng tulong. Hindi man material, hindi naman pera, pero alam mo yun, yung mabigyan mo lang sila ng simpleng moral support, ng mga magagandang salita mula sa Diyos, mula sa mga nababasa mo sa Bible. Malaking bagay na yun actually. Pero what I mean, kung ano man ang pinupunto ko, isa lang. Hindi natin alam kung ano ang mga pinagdadaanan ng mga tao. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa buhay nila. At hindi rin natin alam kung ano yung mga laban na pinapanalo nila na hindi din naman natin alam kung bakit nila nilalaban yung battle na yon o yung laban na yon. Pero, ganun pa man, kailangan natin unawain na lahat ng tao may kanya-kanyang pagsubok. Lahat ng tao may kanya-kanyang laban na pinagtatagumpayan. Ano man yan, sino man yan, bakit nangyari yan, hindi natin sila pwedeng husgahan. Hindi natin sila pwedeng pagsabihan ng kung ano ng mga negatibong bagay. Alam mo kung anong kailangan natin na ibigay sa kanila? Yung tenga natin, yung ngiti natin, yung pag-unawa natin sa kanila. Bagamat ano man yung mga nagagawa nila o ano man na nangyayari sa kanila, hindi natin tanggapin at hindi natin unawain na kailangan nila hindi lamang ng karamay, kundi ng makikinig sa kanila. Kasi kung titignan natin maigi, itong mundong to, napakaingay at bibihira lang ang mga taong nakikinig. Bibihira lang ang mga taong umuunawa, bihira lang ang mga taong yumayakap at nag-a-accept sa mga pagkakamali ng ibang tao. Hindi ako perpekto. Kahit ako din, may mga pagkakamali at may pagkukulang. Pero ano bang mahalaga doon? Ang mahalaga doon, makinig ka, unawain mo, at huwag mo siyang huhusgahan. Kasi itong mundong to, mapanghusga ang mundo. Sobrang mapanghusga ang mundo. Kaya naman, ikaw, kung may makita ka mang ganyan tao, isa lang ang dapat mong gawin. Ngitian mo lang,
At kung kailangan makinig, makinig ka. Huwag mong pangunahan ng galit. Huwag mong pangunahan ng inis. Pagkos, pangunahan mo ng pangunawa at pagtanggap. Yun lang.